Pagpalang pagbati po sa inyo, madlang netizen. Mabuhay po tayong lahat. Unahin po natin si Papa God, no? Pag-uusapan nating video ngayon, balita dito sa Pinas News. Ayon sa balita na si Santiago alias Picoy, na cite in contempt ni Bato de la Rosa dahil sa kitang-kitang pagsisinungaling, no, at sobrang paikot sa Senado, no. Ito, halina't panoorin natin, kitang-kita dito yung nagalit talaga si Bato de la Rosa. You are lying! Come again, sir? You are lying! Opinion niyan, sir. Sa akin po naman, totoo lang. Hearing none! I'm ready for You are that. cited in contempt! May dala na po akong bag, sir. Very serious yung sinasabi nitong former Napolcom personnel na si Picoy. Kahit na sinasabi niya na katang-isip lang yung sinasabi niya, well, I don't believe you, Mr. Picoy. I don't believe you. In the first place, sinasabi mo. Hali, sa mga hindi nakakaalam ng ganitong hearing, dyan sa Senado, nakaraang week na nag-leak nga sa PIDEA yung pangalan ni PBBM, mga ating Pangulo, na kasama si Maricel Soriano, no? So ito yung issue na to, no? Na dating si Agent Jonathan Morales ang nag-interview sa taong naglabas ng mga litrato patungkol nga na may kaugnayan na may ginagawang kalokohan ng ating presidente at yung artistang si Diamond Star na si Maricel Soriano, no? O ngayon, ito nga daw may kausap si Jonathan Morales, yung kaibigan niya na nasa bahay niya at kitang-kita sa CCTV na may kausap yung tao na yon at ang kausap ito nga si Picoy, no? Si Santiago alias Picoy. So, naririnig doon talaga na kesyo mamamatay ang tao na yan pagka ganyan. So, parang inaareglo. So, huling-huli naman at kitang-kita naman na may ebidensya si Jonathan Morales. Pero ganun pa man, ito nga, si Picoy, naimbitahan sa Senado at nung pagdating dyan, itinatanggi niya yun at pinaiikot niya yung Senado. Kaya nagalit to si Senator Bato de la Rosa, no? So para nga namang ginagawa silang mga bobot tanga dyan sa Senado. So patuloy po natin madlang netizen, no? Maganda to, talagang makikita natin kung paano magalit si Senator Bato at talagang dapat makakulong kung talaga nagsisinungaling, no? Na katang-isip mo yun. Pero, paano ka, alam ko yung ginawa mo ngayong discartes, afterthought na lang, gusto mo lang magpapalusot. Dahil, sabi mo, last hearing na gusto mo lang, diskarte mo lang yun. Totoo yun, palusot na lang talaga yun, no? Kasi nung nakikipag-usap siya sa kaibigan niya na hindi niya alam, nasa bahay pala ni Jonathan Morales at naka-speakerphone para marinig ni Jonathan Morales na yung taong nagpaparinig na yun, labas siya sa usapan, no? Kumbaga, parang inaareglo siya or pinatatahimik or nilalagyan talaga. So, halatang-halata at kitang-kita naman at itong si Santiago alias Picoy na nasa linya ng telepono, hindi niya naman alam na may video, naka-speakerphone siya, nandun sa bahay ni Jonathan Morales yung kausap niya. So parang na-set up din siya, umbaga, di ba? Ito ulit, patuloy natin netizen. Para maibitahan ka dito, para pakita ka ng mga ebidensya mo na yung dala mong papel, para mapatawag ka lang, kaya mo ginawa yon. Sinabi mo naman na hindi ka narinig. Hindi mo alam na nandun si Morales, nakikinig sa usapan ninyo. At hindi mo alam na mayroong video recording, may CCTV. How come na magdrama-drama ka doon kung ganon? So I don't really believe you, Mr. Santiago. Tama, kung sino man nakapanood nitong video na to or yung balita na yan sa hearing, mahaba yan 3 to 4 hours ata yan, no? So hindi naman pwedeng i-vlog yung ganyan, no? So, eto buod na lang to, no? Kung sino man nakapanood nun, kahit na yung medyo isang oras nun,
talagang makikita mo na nagpapalusot na lang 'to si Santiago alias kasi siya nagsabi, siya yung nag-aareglo, dun sa tao, "Aregluhin mo 'yan," ganyan. So, talagang siya yung tulay at, ayun nga, kitang-kita naman dun sa CCTV yung pinakita nila, sa nakaraang video ko meron yun. Pero dito wala. Yeah, you answer. Sir, para sa akin po, sir, opinion niyo po yun eh. Pero ang katotohanan po, nasabi ko na po. Katotohanan mo? Yes, Is sir. that your truth? Yes, sir. Nalukuhin kami dito? Hindi po kayo, sir, niloloko ko, sir. Sir, hindi ko po kayo niloloko, sir. Meron ka pang daladalang... we are inviting you here to shed light on the... Yun yung papel mo doon sa CCTV recording. Yes, sir. Kaya kita inibitahan. Yes, sir. At hindi kita inibitahan dito para kunin yung expert opinion mo. May dadala ka pang papel nga tuturuan mo kami kung paano gumawa ng operation to conduct report, yung pre-operational report. Sino ka para magturo sa amin dito? Hindi ka nga naging pulis, hindi ka nga naging PDEA. Na Pulcom Galit na yan si Bato de la Rosa, no? Ano yan general yan dati, tsaka talaga marami rin pinagdaanan sa tabak yan, no? At mabait yan, at makikita mo naman yung parehas din siya. Kahit meron siyang mga boss na dapat na sundin, pero nagiging parehas pa rin siya, nagiging transparent siya pagdating sa committee na yan, no? Siya may hawak niyan eh. Pero, ganun pa man, talagang pag nagalit nga yung ganyang mababait, talagang matindi yan. Dahil lalo na general yan dati, no? employee ka lang, na-dismiss ka pa. So paano ka bigay ng expert opinion sa amin? Hindi ko, this committee doesn't need your expert opinion here. This committee wants your answer as far as your participation in that very telling video recording CCTV. It's unfair for me kung hindi ko pakinggan si Kumar dito sa open hearing, tapos kayo napakinggan ko dito. As your allegation na pwedeng patayin si Morales anytime, in any kind of method, in any manner, kung mangyari yan after the hearing, kasi you're claiming na talagang magaling ka, marami kang kaso. May binanggit ako 2 kaso mo. Ngayon, Oo, binanggit ni Pico yun nung unang inimbitahan yan. Parang pangalawang hearing na ata yan, no? So, bali, yun nga binanggit niya pa na hindi lang ho yan ang kaso ko. Para nagyabang pa, no? Kaya ngayon yan, sinasabi ni Bato de la Rosa na kung matindi sinasandalan nito kung paano sumagot, no? So, yun nga, yung lumalabas, alam natin parang may mga sumusuporta nga din dyan, pero kulong pa rin siya dyan. nagsabi ka pa, hindi lang yan, sir. Mukhang talagang parang nakasandal ka sa pader kung magsalita ka. Sir, kagaya po ng sinabi ko, sir, opinion niyo po yun, pero yung katotohanan po, sa akin po yun. Sinabi ko na po. So, ibig mo sabihin, totoo talaga yun? Na nanluloko ka lang? Kagaya po ng sinabi ko noong unang hearing, sir, niloloko ko po si Romy, hindi po kayo. Pero sila ang nagpasakay sa inyo, hindi po ako. Anong reason mo? Bakit mo siya niloko? Kagaya po nung sinabi ko noong unang hearing, sir, meron po sana akong gustong patunayan na 2 bagay. Yan ang unang bagay na nakarating ako dito dahil sa kwento ko. Mababaw yun, no? Palusot na lang talaga yun, no? So parang sinasabi niya doon sa telepono na baka mamatay ka, inaareglo niya, para makapunta lang daw dyan sa Senado at makapagsalita. Hindi nga niya alam na may CCTV doon at hindi niya rin alam na naka-speakerphone siya at hindi niya rin alam na nandun sa tabi si Jonathan Morales na kinakausap yung tao na pinaririnig. Wala siyang alam, palusot na lang yan. Talagang yung palusot niya, napakababaw pa, no? Tapos medyo hindi pa rin maganda magsalita, medyo opinion nyo yan, sir. Parang nagmamalalim na mababaw naman, parang gano'n. Ako sa 2, hindi po kasama kayo. Siya ang nagpasakay sa inyo, sir, hindi ako. Ano nga rason? Bakit mo manloko-lokohin
itong kausap mo para mapatawag ka dito sa hearing. Kagaya ng sinabi ko pa rin po nung unang hearing, sir, yun pa rin po. Doon ako nakatindig dahil yun po ang katotohanan. Do you think mapapatawag ka dito kung wala yung hindi pinakita ni Morales yung CCTV? At hindi mo alam na may CCTV recording yun. At hindi mo alam na nandun si Morales nung nag-usap kayo. Kagaya po, sir, ng sinabi ko, sir, iyan po ay lahat. Kulit eh, no? Tama yun, no? Hindi naman niya talaga alam eh, no? Nagpapalusot na lang siya. Tapos hanggang ngayon, nagpapalusot pa rin siya. Bukong-buko na. Kaya tama lang yan na cite in contempt talaga yan pag gaganyan. Lahat ay isang katang-isip na para sa kanila lang. Pero ang nangyari, sila ang nagpasakay po sa inyo, hindi po ako. Sila lang po ang pinapasakay ko, sir. Kaya nga, pinasakay mo siya kasi gusto mo ma-influence ako para maimbitahan ka. Kay gusto mo kunyari mag-present ng legal expertise mo sa paggawa ng pre-operation report. Ayun, mali. Medyo mali na si Senator Bato doon. Parang nakiayon siya na tungkol doon. Pero kung lilinawin yan, hindi tungkol doon ang palusot nito ni Santiago alias Picoy. Ang palusot talaga niyan, para ilihis niya yung usapan na may nag-utos talaga sa kanya na para aregluhin itong si Jonathan Morales. Yun na talagang tumbok dapat dyan. Hindi ang dahil lang makapunta dyan at makapagpabibo dyan sa Senado at parang i-offer pa kung ano yung dapat gawin tungkol sa mga documents na paano maghuli, ganun. So, palusot na lang eh. Pero nasakyan ni Senator Bato. Pero although, nasabi lang siguro ni Senator Bato yan kasi parang medyo mainit yung ulo niya. Yun yung lumalabas sa bibig niya. Pero kung sasalain yung investigasyon na yan, umiiwas talaga si Santiago alias Picoy tungkol dun sa CCTV nakita at narinig yung pag-uusap nila nung kausap niya na naka-speakerphone na may video si Jonathan Morales. Na may taong nag-uutos dito kay Picoy na mas mataas para maareglo itong si Jonathan Morales, no? So yun yung talagang iniiwasan nito ni Picoy. Kasi yun ang gusto mong ipakita. Hindi ko po akalain, sir, sir, sa totoo lang, sir, forgive me for saying this, hindi ko po akalain na papatulan niyo po yung ano ko sa kanila, sir, eh. Sa akin lang po, para lang po talaga. Sinabi mo na nga eh, na iyon ang objective Yes, mo. sir, pero hindi ko po alam, hindi ko po ini-expect na papatulan yun para makarating ako rito. Do you believe, naniwala ka ba? Maniniwala yung tao sa'yo? Yung sa video na yun? Na manloko ka lang? Depende po, sir, yan sa taong nakikinig, sir. Ang akin po, You are lying! come again, sir? You are lying! Opinion yan, sir, sa Nag-come again pa eh, no? Parang aasar eh, no? Ayan, tuloy. Diyos lalo nilakasan ni Senator Bato de la Rosa yung pagsigaw niya, no? At natawa pa siya eh, no? Dala na siyang bag eh. akin po naman, yung totoo lang. From sa unang meeting hanggang dito. As chairman of this committee, I'm going to cite you in contempt for lying. Any objection? Hearing none. I'm ready for You are it. May lahat eh, no? Hindi, tama lang din yung ginawa ni Senator Bato de la Rosa. Ito si Senator Bato, mabait to eh. Makikita mo naman sa pananalita niya, paipagbiruan niya, at hindi niya tinataas yung sarili niya as a senator, no? Minsan nga, meron pa nga mga kagrupo yan, riders kasi yan eh, no? At talagang kalog at talagang po, para si Ejercito Estrada, no? Nagbabike naman, tsaka nagra-rides din yun, no? Pero ito si Bato de la Rosa, may utak to at may puso. Kaya medyo sa akin, saludo ko dyan. Okay yan, okay. cited in contempt. Thank you, sir. Thank you, sir. Salamat po, sir. Thank you daw. Kulong ka na, no? At saka yung kulong na yan, may imbestigahan pa yan. Kasi talagang merong nasa likod to eh, no? Pero pa man eh, ayun, ayan, medyo patuloy dapat to maimbestiga para lumabas yung katotohanan.
Kumsik, you take custody of this person. Lukuhin mo kami? May dala na po akong bag, sir. Kunin mo na yung bag. Ha? Natawa si Jingoy Estrada. Si Senator Jingoy. May dala na po akong bag. Alam na alam niya na eh, no? Pero may ano to, malakas ang backer nito, no? Kasi alam naman natin sa PIDEA Vic, sino yung nag-lead yan, di ba? Malalaking pangalan yung nandyan, no? Tapos siya yung namamagitan para aregluhin sa telepono itong si Jonathan Morales na hindi nyo nila alam na may CCTV dun sa area na yon at na naka-speaker phone siya. Na-set up to eh. 1 minute suspension. Okay, alright. Madam Netizen, yan nga, yung tagpo sa Senado, nakaraang araw lang ata to, no? At talagang pag nagsisinungaling ka, diyan sa husgado at maraming mga iimbestiga sa'yo, eh talagang mahuhuli ka talaga pag magsisinungaling ka dyan, no? Ang masakit dyan, naka-oath taking ka dyan, nakapanumpa ka. Kaya pag ikaw ay nagsinungaling, pwede ka talaga na i-cite in contempt talaga ng mga senador. No? So, kagaya nga ng nangyari kay Picoy, no? So, abangan natin yung susunod. Meron pang isa yan, no? Madla Netizen, at maraming salamat po sa panonood po ninyo. At Madla Netizen, baka naman po pwede po makapag-subscribe kayo. Malaking tulong po sa ating channel to para everyday nag-upload po tayo nang ma-notify po kayo, no? At yun na po, God bless you po. At ito po muli si Tio Paeng ang nagsasabing, life is short, be happy, and world peace. Salamat po.